Hi guys, magandang araw po sa inyo. At i-feature naman po natin si Senator Bongo, ang kanya-kanyang mga malasakit center, super health center, at ito po ay sa Plaridel, Bulacan. So nakikita nyo naman ang ating butihing Senator Bongo ay walang tigil ng kanyang paglilingkod sa bayan. Mapasunog man to, mapabagyo, naroon po siya palagi. At lalo na sa health center, mga ganito. Sa Super Health Center kung tawagin nila. Care of Malasakit Center. So, tunghayan po natin ang pangyayari doon sa Plaridel, Bulacan. Ang pagdagdag po ng Super Health Center ay malaking tulong po sa amin, lalo na po sa Barangay Santo Niño, kung saan more than 10,500 po ang mga nakatira rito sa barangay na ito. Magkakaroon ng sariling doktor, sariling nurse, sariling paalakan at mga laboratoryong open for all. Yan siya, working senator talaga. Kahit na medyo maraming alitan sa palipalibot, tuloy pa rin siya sa pagtulong sa taong bayan. Working senator po ito. Nagbalik ang nananatiling nagbabalik at bumabalik sa lalawigan ng Bulacan. Hindi mo na kailangan yayain. Hindi mo na kailangan tawagan. Kusang dumarating at tangos tinutulungan ang senador na ang bisyo ay nagservisyo. Senator Christopher Lawrence Bongo! Kaya parati naming naririnig noon na pinapasalamatan po kami sa mga tulong at sa mga proyekto, mga programa. Huwag po kayong magpasalamat sa amin. Sa totoo lang po, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Namana niya kay Mga probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming bisyo ay magserbisyo. Yan ang kanyang panata. Tayong 14 na super health center sa buong probinsya ng Bulacan, kasama na po. Sa Bulacan pa lang yun guys ha. Isa po ito sa paraan na inapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. It will help decongest the hospital dahil hindi nyo na kailangan magbiyahe pa. At sa Galing. po natin, minsan lang po tayo dadaan sa bundok ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Dahil hindi na po tayo babalik sa Approve. yan po ang totoo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan. Galing. Very good. Mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat. Galing. Ito naman po, ang mga natulungan niyang mga nasunugan, dumating ang tulong sa kanila kahit wala si Senator Bongo. Diba? At hindi siya yung namumulitika. Mababang loob tong taon to. At lahat ng kanyang pondo, natural, niya, pinamamahagi niya sa taong bayan. So, tunghayan po natin yung mga taong ito na nagpasalamat doon sa mga ipinamahagi sa kanila galing po kay Senator Bongo. Ito na po siya. Marami ho sa amin, ang kuminsan sinasabi, mga kaibigan lang yan ni Duterte, kaya yan nandyan, mga ganon. Sa totoo lang ho, wala na kaming pakialam sa ganon. Ang amin nung iniisip, kaming mga appointee na pinagkatiwalaan ni Duterte, ang sinusubukan namin gawin ay ang lahat ng dapat makarating sa inyo Yun, ay no? makarating sa inyo. Yun, no? Huh? Nagpapasalamat
Nagpapasalamat to ako kay Senator Bongo kahit na hindi siya nakapunta rito ngayon. But then, ang daming staff na pinadala niya rito at saka pinadala niya ho yung tulong. Maraming salamat po. Galing. Si Senator Bongo, tapos na lahat ng kampanya, eleksyon, patuloy pa rin ang pagpunta niya sa mga sunog. Tama. At kapag tapos niya, kami naman yung sumusunod. Di ba? Hindi lang Malasakit Center. Kami ng konting Pati unawa sa sa mga inyo. nangangailangan Kasi sa talaga. gobyerno, meron tayong mga proseso na talagang 3 years ko nang inaaral, napakahirap pa rin. Yung sunog, 21, di ba? 21. Sa bagay, hindi na masama. To 28 ngayon, pwede na din. May tulong na dumating. Yun ang importante doon. Kumbaga sabi nga, holy man at magaling, nayahabol pa rin. Galing. Diba? Ano sunugan? Sa gula kakaabot diri na apay nag-represent nimo nga hingari diri sa dako na mo mga problema nga nasunugan mi nga wagani mi mo'y nadala. Salamat jud kaayo sa tanan Senator Bongo. Hindi pa nagtapos yan dyan sa mga ayudang yan. Nasunugan po. Tinulungan din sa mga bahay yan. Maraming salamat po, Senator Bongo, kahit hindi ka nakarating. Pero, dito pa rin yung mga sumusuporta sa inyo. Kahit po hindi nakarating po si Senator Bongo, buong puso po kami nagpapasalamat dahil po naalaala po niya kami. Sana hindi kayong magsawang magtulong sa anumang darating pa na mga problema sa mga mahihirap. Nawa po hindi po kayo magsawang tumulong sa lahat po ng mga taong nagdanas po ng iba't ibang mga sakuna. Oo nga, natulungan Pero din kung yun. minsan, no, isang buwan bago kami Sa makadating. Malasakit Center. Dahil siyempre marami kaming proseso. Nung una, medyo sumasama ang loob ko doon. Pero ngayon, nauunawaan ko na yung gusto ng Diyos, no? Ang gusto siguro ng Panginoon natin, nung una kayo nasunugan, dadating si Senator, tutulungan kayo. Tapos ngayon, ubus na siguro yung naitulong sa inyo. Ubus na ba? Ubus na? May O, follow up ngayon, pa. meron tayong follow up. Hindi ko sabi. May follow up talaga. Yan talaga ang ano. Sinasabi ni Senator Bongo, minsan lang tayong daraan sa mundong ito. Hindi na tayo makakabalik dito. Isang beses lang tayong dadaan dito. Ang pangako ko lang sa inyo, hanggat nandito ako, sundalo ninyo ako, walang korupsyon na makakalusot sa akin. Promise ko sa inyo yan, promise Galing. ko kay Senator Bong yan, Oo. at sa aming Pangulo. Gabi. Galing. Yan pa po. Nasunugan pa rin po yan. Sa mga kailangan ng materyales, ako na pong bibili ng mga uniforme Ayan. at mga school supplies nila. Bibili ako. Galing. Yan ang tunay na lingkod ng bayan. O di, malaking pasalamat po namin dahil talagang alam naman natin na si Senator talagang dumarating sa mga gantong pagkakataon. Yun po ang Totoo aming yan. pinapasalamat. Kaya kami, tulad nito, nag-aantay kami talaga. Hindi man makarating si Senator Bongo, meron siyang mga sugo para iparating ang mga tulong. Totoo yan. Nangyayari talaga yan. Maraming magpapatunay yan. Ng bahay, nga at sunog, at uban, ako salamat sa iyo, lahat. Ngayon na, bahay, ako wawakot, bananay ko, sakit, apang asma, iyan, Wow. bahay, sunog, ako wawakot. Talagang kawawang Ako bata kung meron naman. kayong, sino po yung gustong magpagamot, kahit anong operasyon na Yeah. kailangan ng espesyalista, ilapit ko kay Kapitan, makipag-coordinate. Katulad ng minister dito, ako na ang magpapagamot sa inyo. May Malasakit Center na tayo. Diba? Pinananabigan
po namin kayong makarating dito. Dahil kayo po ang aming iniidolo bilang senador. At hindi po rin namin kayo pinabayaan nung nakarang eleksyon. At hindi rin naman kayo pababayaan. Bongo, unang-una po nagpapasalamat po sa inyo sa pagpunta niyo po sa amin dito, sa pagdamay po sa amin na mga nasalantaan ng sunog po. Yung mga priority niya, yung may mga sakit, nasunugan, binaha, lahat ng klaseng trahedya. Dumarating yan. Basta parating nyo lang sa kanya. Hajinan, men. Mantalang napakayaman tao na yan. Pero talaga ang paglilingkod sa kanyang puso ay totoo. Nabubuhay, hindi namin makakalimutan yung kanyang tulong na ibibigay sa sinapit po ng mga sa aming trahedya nangyari ngayong masunugan. Ngayon, nandito po ako dahil pangako ko po sa inyo, kahit sang sulok kayo ng Pilipinas. Sabi nila, meron mga, bakit ka pupunta sa mga iskinita? Sabi nila, pangako ko po yun sa inyo. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, papasukin ko kayo. Kasi po, representative nyo ako. Kami, representative nyo. Paano maririnig dun sa Senado? Kung hindi ako bababa sa inyo at pakinggan, ano yung problema ninyo? Tama. Magaling to. Ito yung tunay na lingkod bayan. Gusto ko ayos. At NHA rin po, pupunta rito para mag-interview sa inyo kung sino po yung gusto mag-avail ng murang pabahay. Kung ayaw nyo naman lumipat sa malalayong murang pabahay, magbibigay rin po sila ng materyales sa inyo. Yun, ambag-ambag lang. Very good talaga. Ako, salamat. Sana akong handa po ako magserbisyo sa inyo. Anytime, lapitan nyo lang po kami. Yun, totoo yan. Lapitan nyo. At merong darating ang tulong. So, ito naman po ay sunod natin yung isang natulungan niya sa Valenzuela. Sa Valenzuela naman po ito. Talagang lagari ito si Senator Bongo kung saan-saan. Sabi nga niya, 3 years ago, basta tumawag lang kayo. Senator. Kung anong kailangan niyong tulong, 3 years ago, ibibigay niya. Tapat ng ospital na to, basta't kaya lang ng kanyang kapasidad. Dito ba? Sabi ni Senator Bongo. That was 3 years ago, yung presidential election ng 2016. Bumaba, syempre, ang Pangulong Rodrigo Duterte. Mayor pa nun, si Mayor Digong. At nga naman, hindi mo akalain, hindi lang pala yung presidente, susunod na Pangulo ang darating nung araw na yon, pati yung susunod na senador ng Republika ng Pilipinas, si Senator Bongo, kasama na ng ating Pangulo. Nagmo-motorcade tayo nun. Lahat ng makasalubong ng Pangulong Duterte nun, lalo yung mga may dalang bata o buntes, sabi niya, may pag-asa kayo. May pag-asa. Sinalubong siya ng taga Valenzuela ng buong sigla nun. Pero lagi yun na naririnig ko ng motorcade. May pag-asa yan. Tinuturo niya yung anak niya. And true enough, nandito tayo ngayong umagang ito. Ang Malasakit Center ay bunga ng isang hospital naman to. At pag-asa para sa ating mga Valenzuelano na ang Pangulo kasama ng ating Senador at ng kanyang buong gabinete ay kaisa ng Valenzuela. Nag-umpisa po itong Malasakit Center. Nung mayor pa po siya ng Davao City, doon ko po nakita na ang hirap talaga magkasakit. Alam ni Mayor yan, maraming lumalapit sa Davao City dahil siyempre malaking syudad. May mga taga-Bukid noon, taga-Surigao na wala pong pambayad sa ospital. Nung lalapit sila, ang sasabihin ng COA, bawal daw gamitin yung pera ng
Davao City sa mga hindi taga Davao. So alam mo, nakita ko talaga yung puso ni Mayor Duterte that time. Sabi niya sa akin, Bong, kung hindi man lang ako makatulong sa kapwa ko Pilipino, para sa akin Pilipino rin yan, hindi na ako upo dito sa City Hall. So sabi niya, hanapan mo ng paraan, bahala ka kung saan mo kunin yung pambayad niya. Galing. Nakaka-touch naman ito nga ito. Nung nanalo po si Mayor, sabi ko, ano kayong pwedeng programa na pwede natin gawin na huwag natin pahirapan ang ating mga kababayan. So ito po naisipan ko, itong Malasakit Center. It's a one-stop shop po. Nandiyan na po yung PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. At pag wala, maglalaan po ng pondo ang Office of the President ng pondo para sa pasyente ng Valenzuela City Emergency Hospital. Hindi lang po, ito lang po ay hindi lang po tiga Valenzuelano makikinabang, pati po neighboring town at lahat, po ang lahat, kahit saan kayo naroon. Pwede po sa ating basta Malasakit Center, kahit saan bayan kayo naroon. Madali magpatayo ng ospital, madali mag-expand ng ospital. Pero ang pinaka-problema pa rin kung paano babayaran yung bill ng mga pasyente. Yan. At dahil sa Malasakit Center ni Senator naranasan ko yan. Ngayon magiging mas accessible palalo at magiging mas kakayanin ng pag wala kang PhilHealth, magkakaroon ka ng na PhilHealth. mabayaran yung kanilang mga gastusin pag nagkakasakit sila. Babayaran ng gobyerno yung monthly dues nun. Ito o ideya ng Malasakit Center. Alam ko yan, yung sa Malasakit Center na yan, guys. Ito ay nag-umpisa at ang laki ng tulong niyan sa akin. Sa ibang tao din. So, maraming salamat, Senator Bongo. Lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Yung tunay na nangangailangan ng tulong, guys. Ha? Ako po'y natutuwa na may milyonaryo kayo. lalabas mo sa milyonaryo kayo sa Malasakit Center kayo. Huwag naman. Galing. Dadami pa po yung mga one-stop shop natin sa buong bansa. At ako naman po, as of this moment, guys, magdadalawang daan na yung Malasakit Center sa buong Pilipinas. Sisiguraduhin ko po, nakatutok po kami sa kapakanan ng sa kalusugan ng bawat Pilipino. At sisiguraduhin ko rin po. Kaya gusto kong silipin, tingnan ng mabuti kung yung bawat pera ng gobyerno up to the last nga yung sinabi niya nung kumumpanya siya. Pag nanalo siya, gagamitin po sa tama po. May bisyo yan eh. Pera ninyo. Ang magserbisyo. Galing. Even na malakas po ang ulan, matraffic, baha, ay siya po ay ginawa ng paraan at makarating po sa siyudad ng Valenzuela. Malaking bagay po si Senador Bongo. Meron pa yan sa Cebu, sa Visayas, sa Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Malakas ang ulan. Napakalaking bagay po. Ilocos, meron na rin yan. Ibig ko po sabi, kahit na bumabagyo, nationwide na yung Malasakit Center na yan, guys. Para tingnan yung mga taong mga pasyenteng mga may sakit. Yun nga, halos kasi kahit may bagyo tayo, tutusin talagang lahat ng bayan meron na. Lahat ng lalawigan meron na Malasakit Center. Sa kami ni Pangulong Duterte, magsiservisyo kami hanggang sa dulo ng aming mga termino. Dahil para po sa amin ni Pangulong Duterte, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo lahat. So guys, maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting video tungkol kay Senator Bongo at ang mga nagagawa niya noong mga nakaraan at ngayon pang kasalukuyan. Binigyan ko lang kayo ng mga konting video pero kung bubuuin ko yung mga video niya, baka isang araw hindi pa tayo tapos kasi marami talaga siya nagawa. At isi-share ko sa inyo, sige, sa susunod, isi-share ko sa inyo kung ano mang nangyayari sa Mindanao, yung mga Malasakit Center doon, Visayas, hanggang dito sa parting Central Luzon. So guys, maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting YouTube video. At naway na-touch kayo ng konti. Talaga naman maganda ginagawa, guys. At halos wala nga bumabatikos dito. At hindi naman karapat-dapat na batikusin dahil working senator to.
Kahit saan sulok ng Pilipinas, talagang nakakapunta siya. So guys, maraming salamat po. At lagi sinasabing DIY KKB Informative. Keep safe, God bless, and you have a great day. Maraming salamat po. Thank you. Shukran.